So, ayun na nga, mga sangkay, lumabas na po ang report. Mukhang eto na po ang mga tatanggalin na opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos. Yo guys, what's up? Nako, umiinit po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Pero, alam nyo, magandang move ito ni PBBM. Nagpapakita po ito ngayon mga sangkay ng strong political power ng isang presidente. Kasi nga po, sa totoo lang, mga sangkay, nababaitan ako masyado kay PBBM. I know naman lahat po tayo, di ba? Nababaitan po tayo ng sobra kay PBBM na tila baga pati po yung kanyang pagiging presidente ay naaabuso nitong mga malalapit sa kanya. Hindi na po ako magme-mention, pero mamaya malalaman nyo po mga sangkay kung ano po yung mga tinutukoy ko. Kasi nga po, may lumabas na balita. Eto, may lumabas na pong balita mga sangkay tungkol po dito sa mga posibleng masibak. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mabuhay po kayong lahat. At eto na nga, pag-usapan po natin itong kaganapan ngayon sa mga tao ni PBBM. Napakarami nga po mga bataan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang ngayon ay nag-submit na ng kanilang courtesy of resignation. Ngayon, mga sangkay, ito ay bahagi lamang ng pagsibak ni PBBM sa mga tauhan niya na hindi naman talaga nagtatrabaho ng maayos. Kumbaga, itong mga taong ito, may mga ilan po talaga dyan mga sangkay sa gabinete na mukhang negats. May mga ginagawang kalokohan. Ngayon, mga sangkay, may lumabas na report na mayroon nga di umano mga posibleng tanggalin itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ito ngayon ay napapabalita mga sangkay. Alam nyo, ako may isa po dito na hindi na rin po ako magtataka kung masisibak siya. Kasi nga po, naging usap-usapan na po namin ito nakaraan mga sangkay na kasi nagkaroon po ng headline nun. Hinahanap ko nga ngayon. Papakita ko po sa inyo. Tingnan po natin. Kasi nga po, kumalat ang balita tungkol sa taong ito na may ginawa daw pong di umanong kalukuhan. No? Kung kaya't mga sangkay, mukhang kasama po sa mga masisibak. Ito. Nakita ko na mga sangkay. Gusto ko ipakita sa inyo ito para talaga nga namang may ano tayo. Meron tayong, yun, ito na. Kita ko na. Nakakita na po natin. Ngayon, ito na. Ito yung balita, guys. Ayan. Bilang na ang araw, 5 cabinet official posibleng sibakin. Ito yung mga posibleng masibak. Pero ako dito, may isa po ako nakikita na mukhang sigurado na. O, panoorin natin. Cabinet officials ang namumuro daw na 5 cabinet officials ang namumuro daw na masibak sa tinaguriang bold reset ni PBBM. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Ochona. Alam niyo itong galaw ni BBM? Ano to eh? Ito talaga yung style ni Ferdinand E. Marcos. Ito talaga ang mga Marcos. Hindi natatakot na manibak kung talagang may katiwali ang ginagawa. So, ito ay magandang mga sangkay simula. Matagal pa si PBBM eh. 3 years? 3 New Year pa po tayo.
Matagal-tagal pa po yan mga sangkay. So, tama lamang ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon po ng reset. Matapos ang panawagan ng courtesy resignation, palaisipan ngayon kung sino sa mga miyembro ng gabinete ang mananatili sa pwesto at sino ang masisibak. Kasi, ganito ang nangyari. Pinag-file ni PBBM lahat ng mga opisyal ng gabinete ng courtesy resignation. Ang purpose nun, mga sangkay, nang sa ganun, i-double check niya yan eh. Titingnan po talaga yung trabaho lahat ng cabinet officials. Then, kapag ka may makitaan siya dito, korupsyon or any na sablay na ginagawa, mas madali po siyang matatanggal. Na hindi na kailangan sibakin kasi mayroon ng mayroon na pong final na courtesy resignation. Ibig sabihin, madali na lamang po yung pagtanggal. At kahit 10 pa po sila, madali na lamang kasi nakapag-file na eh. 'Di ba? Ngayon, ito na. Pero ayon sa ulat ng bilyonaryo website, Ayan na. 5 raw ang matatanggal. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, Bakit kaya ito? Pero ito mga sanggay, nakikitaan ko to ng mukhang okay naman siya sa Department of Agriculture. Well, hindi naman tayo presidente. Siya namang nakakakita dyan. 'Di ba? Health Secretary Ted Herbosa, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, at Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ayan na. Malapit na kaibigan ng Pangulo si Lagdameo, Ayan na. Biglang tumutok sa kanya, 'di ba? Biglang tumutok sa kanya yung balita eh. pero meron daw siyang tense relationship kay First Lady Liza Marcos. Si Bersamin naman nahaharap daw sa mga issue ng korupsyon Oy. at mismanagement sa kanyang opisina. Okay. Ayon sa ulat ng Politico.com. Nauna na ring sinabi ng mga political analyst na posibleng naging pangunahing dahilan kung bakit nanalo ang ilang mga hindi inaasahang mga kandidato sa pagkasenador ay dahil sa issue ng kalusugan, pagkain at trabaho. Hindi pa matukoy kung ito nga ang dahilan kung bakit posibleng mapasama sa masisibak sina Chu Laurel, Herbosa at Laguesma. Ako tingin ko, malabo to eh. Well, hindi natin alam. Pero, eto nga. Nakaraan, sumabog po itong balita. Ayan. Si Lagdameo. Marcos Inner Circle derailed programs. Cost him Mindanao. Ayon daw po yan sa Sultan Kudarat Governor. Tapos ang tinutukoy dito mga sangkay, ito, si Sap Lagdameo. So ang tanong, siya kaya? Yung posible. Ito pa, may balita tungkol dyan. Kanina, mga sangkay, nagbitiw na talaga siya sa pwesto. Nagpasa na po siya ng courtesy resignation. Ngayon, ito yung balita nakaraan, mga sangkay, May 19. 2 miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibleng matanggal sa trabaho dahil sa pagkatalo ng maraming kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa 2025 elections, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan. Pumalpak. 2 gabinete pumalpak, namumuro masibak. Bakit? Bakit? Nako, yari to. Yari to mga sangkay. So, ngayon, nahaharap po ito sa Lagdameo sa issue. No? Ang tanong dyan, siya kaya yung isa sa target ng presidente? Kasi ako, nakasisiguro ako dyan na marami po, may mga masisibak po talaga. Lalong-lalo na po ngayon na medyo magiging matigas na po si PBBM. Kung napanood nyo yung interview ni Kato Nying sa kanya, yung podcast, episode 1, doon nyo maiintindihan. Nung sinabi po ni Kato Nying, Pangulong Marcos, wala ka bang sisibaking gabinete? Part ng cabinet officials. Sabi ni BBM, baka mangyari yan kasi mukhang kailangan natin ng parang pangil, gano'n. So ngayon, mukhang eto na. Ang tanong dyan, sino? Ito best friend kasi to ni PBBM. Isa to sa mga malapit na kaibigan. Kaya nga lang, may umuugong na balita, di umano,
na merong nangyayaring kababalaghan laban daw po kay PBBM. Ano ba yun? Nagbabawi ba? Kasi itong si Lagdameo, siya po yung number 1, no, na nag-sponsor kay PBBM. Kung if I'm not mistaken, siya po yung number 1 na nag-sponsor sa nung 2022 election. Well, ewan ko ano mangyayari. Pero maganda itong ginawa ni PBBM ngayon, no? Maganda itong ginawa ni PBBM ngayon na magkaroon po ng reset talaga. Kasi mahirap kung halimbawa tuloy-tuloy lamang yung trabaho nila tapos may mga iba pala dyan, hindi naman talaga nagtatrabaho ng matino. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo, talagang anong opinion nyo sa 5 taong ito? Tingin nyo, sino ang sa tingin nyo dyan yung talagang namumuro na matanggal? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.